Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 4 verses 18 and 19. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag na darating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Breakthrough, pag-usapan po natin yan. Ano ba ibig sabihin ng breakthrough? Paglaya sa kapangyarihan po ng kaaway. At alam niyo po, sabi sa Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with him. Kaya dito po sa Luke chapter 4 verses 18 and 19, ang Panginoong Jesus mismo, ipinahayag niya yung kanyang misyon. Bakit siya tinawag na Messiah? Ngayon, paano po ba tayo makaka-experience ng breakthrough at sino ba nangangailangan ng breakthrough? Siguro, as we start this year, marami sa atin nangangarap. Ang dami nating mga goals, ang dami nating mga pangarap. Pero alam niyo po ba, ang dapat maranasan po muna natin ay yung tinatawag na breakthrough. Kasi alam niyo po, kung hindi tayo magbe-breakthrough sa kasalanan, sa karamdaman at sa kahirapan, mahirap po nating maranasan itong mga pangarap natin o mga plano natin sa buhay. At ang nakakatuwa po, ang Panginoong Hesus lamang po ang pwede pong magpalaya sa atin sa buhay na ito. Sa Kanya po manggagaling yung atin pong breakthrough. Ngayon, paano natin mararanasan yan? Unang-una po sa pamamagitan po ng tamang pagkaunawa ng mabuting balita. Alam niyo po yung pagkaunawa po natin ng mabuting balita. Importante po yan Kasi sa panahon natin ngayon, ang dami na po nating naririnig na mga messages. Pero alam niyo po, pagka ipinangaral po ang good news, ang ibig sabihin po ng good news, there's something good about that news. Pinababaw ko lang. Kaya nga good news kadalasan po yung naririnig natin, eto na yung panahon kung saan judgment day na. Lumilindol na, andyan ay mga kalamidad, andyan ay mga epidemya. Kaya ang tao ngayon natatakot na. Well, kapatid, meron po kong good news sa inyo. Sabi po dyan sa Luke chapter 4 verse 19, nasa panahon pa rin tayo ng Lord's favor. Napakapalad natin. Hanggat hindi pa dumarating ang Panginoong Hesus, nasa panahon tayo ng Lord's favor. Ito yung panahon na kung saan inaanyayahan ng Diyos ang lahat ng tao na ma-reconcile sa Kanya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19. Ito yung panahon na sinasabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na He is patient with you, not wanting anyone to perish but everyone to come to repentance. Ito yung panahon na kung saan pinapakita ng Diyos yung kanyang goodness sa atin para tayo po ay magsisi. Yung po sinasabi ng Romans chapter 2 verse 4. So, ibig bang sabihin yan, wala nang judgment day na darating? Meron po. Pero ang palad-palad natin mga kapatid, nasa panahon tayo kung saan pwede nating ma-experience ang goodness ni Lord. Ay, naalala ko yesterday, kinakanta namin sa church yung goodness of God. Iba yung pakiramdam Pagka kinakanta mo yung isang awitin na nagsasabi ng goodness ng Panginoon. Kasi yan naman ang gusto niyang iparana sa atin yung bahaginan niya tayo ng kanyang kaluwalhatian at ng kanyang kabutihan. Yung po ang sinasabi ng 2 Peter chapter 1 verse 3. Kaya alam niyo po, nung araw ganun din ako Niisip ko, dami ko nang nagawang kasalanan. Ang dumi-dumi ko na. Kaya ang Diyos hindi na interested sa aking buhay. Kaya pagdudusahan ko na ito. Pero nung naunawaan ko na ang mabuting balita ay mabuti pala talaga. Ang Diyos nag-aanyaya sa sino mang nagkasala, sino mang nagkamali sa buhay na ito, na lumapit sa Kanya at sa pamamagitan niyan ay maranasan natin yung Kanyang kabutihan. Nabago po yung aking pananaw sa buhay. Kaya tandaan niyo po kung ano po yung pagkaunawa ninyo ng mensahe ng mabuting balita, may impact po yan sa inyong buhay.
Magbi-breakthrough lamang ito kung tama po yung unawa natin ng gospel. Kasi ang linaw-linaw po sa Acts chapter 10 verse 38 ang Panginoong Hesus siya ang nagpalaya sa atin sa kapangyarihan ng dyablo. Yung iba kasi may kaisipan sila na, ay itong aking karamdaman, itong problema ko, itong paghihirap ko galing sa Diyos. Malayo po sa sinasabi ng Biblia. In fact, sa Luke chapter 4 verse 18 hanggang 19, anong sinasabi dyan? The gospel is for the poor. Para sa mga mahihirap. Ano po? Sa mga taong naghihirap ngayon. Ang mabuting balita ay para sa mga prisoners. Sa mga taong naaalipin ng problema sa buhay na ito. Ng kasalanan sa buhay na ito. Ang gospel ay para doon sa mga bulag. Mga taong binulag ng kasalanan. Ano po? The gospel is for those who are oppressed. Yung matagal nang may pasang-pasang mabigat na problema sa kanilang buhay. Ang mabuting balita po ay para doon. May solution po yan sa sin, sickness, and suffering. So hindi lamang kasalanan ang ina-address ng mabuting balita. Ina-address nito maging yung ating mga karamdaman at ating mga paghihirap sa buhay. Kaya nga nung pinalaya ng Panginoong Hesus yung babaeng dinudugo for 12 years, anong sabi niya? You are free from your suffering. Ang sarap mapakinggan na ang Diyos mismo nagsasabi, malaya ka na, breakthrough ka na sa iyong suffering. Kaya alam mo kapatid, this year, simulan mo ang iyong buhay ng may magandang outlook, magandang pangunawa sa mabuting balita sa Diyos at sa ating Panginoong Hesus na siya yung anointed one na magpapalaya sa iyo sa anumang pagkaalipin. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.